Magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon ay darako na tayo sa ating pagbabasa ng salita ng Panginoon at nasa Book of Mark na tayo, Marcos. So, i-recap ko lang po ang from verse 1 to 22, Sister Flora, 23 to 45, Sister Josie. Ang closing prayer po natin si Sister Mildred at ang host natin ngayong gabi, ako po at ang opening prayer. At ngayon ay darako na tayo sa ating pangunahing panalangin. Hallelujah! Glory to God, glory to worship your name. Ama naing banal na tanging makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin sa Espiritu at katotohanan, Panginoon God. Ama, marami pong salamat sa araw pong ito na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa aming Panginoon. Salamat sa kalakasan, salamat sa katagumpayan na ipinagkakaloob mo, O God. Marami pong salamat sa mga trials na dumadating sa amin na ito'y napagtatagumpayan po namin. Kaya, O God, lubos na pasasalamat sa iyo, Panginoon, O God. Amin namin banal sa gabing ito, Panginoon, ikaw po, O God, ang patuloy na maggabay at mag-ingat sa bawat isa sa amin. Pagpalain mo po kami spiritually and physically, Panginoon, O God. Gabayan mo kami, O God, sa aming pang-araw-araw naming gawain, Panginoon, O God. Patuloy mo, Panginoon, O God, na baguhin ang aming mga puso, Panginoon, O God. Kung kami nadadapa, Panginoon, O God, Lord, nandiyan ka po, Panginoon, O God, na kayang abutin, O God, na patayuin kami, O God, sa aming kadapaan, Panginoon, O God. Kaya marami pong salamat, Panginoon, O God. Lord, manayang banal kung may mga kasalanan po kami na nagagawa, Panginoon O God, ito may sinasadya man o hindi, kami po'y humihingi ng kapatawaran, Panginoon God. Forgive our sin, Panginoon O God. Hallelujah. Lord, sa iyo po namin binabalik ang lahat ng ito, Panginoon God. Without you, we are nothing, Panginoon God. Lord, patuloy kang kumilos sa bawat isa sa amin, Panginoon God. Lord, bigyan mo po kami, O God, ng wisdom, Panginoon. Bigyan mo kami ng spiritual eyes, spiritual ear, O God, parang marinig namin, O God, ang nais mo sa aming mga buhay, Panginoon God. Makita namin, Panginoon God, ang ninanais mo, Panginoon God. Lord, hallelujah, give us vision, Panginoon God. Lord, marami pong salamat, O God, for everything, for the trials, O God, na natatagumpayan na po namin sa araw-araw, Panginoon God. Patuloy kang kumilos, O God, maghari sa buhay na, Panginoon. Panginoon, O God, Ama, ikaw po namin ang patuloy namin sasambahin at paglilingkuran, Panginoon God. Patuloy kaming umaasa sa iyo, patuloy kaming kumakapit po sa iyo, O God. Ikaw ang aming sandigan, Panginoon, Lord God. Ikaw ang aming kalakasan, Panginoon God. Hallelujah, marami pong salamat. Bagamat ang katawan lupa namin ay nangihina, Panginoon God. But then, ikaw po ang magpapalakas ito, Panginoon. Palalakasin mo kami spiritually, Panginoon, even physical, Panginoon God. Marami pong salamat, Panginoon, O God, sa mga salamat sa kagalingan na ipinagkakalob mo sa aming Panginoon God. So, hallelujah. We give you praise, O God. Thank you, O Lord God, sa healing na ipinagkakalob mo sa bawat isa sa amin. Kung kami nakakaramdam ng kahinaan, Panginoon, O God, nililift up po namin ito sa iyo, Panginoon, O God. Hallelujah, O God. Hallelujah. Lord, marami pong salamat, Panginoon, O God. Bigyan mo po, Panginoon, O God, ng kalakasan. Bigyan mo po, O God, ng hipuin mo, O God, ang mga puso ng bawat nakikinig at nakikibasa sa gabing ito, O Lord God, na ikaw po, Panginoon, O God, ang sasambahin at dadakilain, Panginoon, O God. So, Ama, marami pong salamat for everything. Salamat sa kadagumpayan. Muli, sa iyo po namin ipinagkakalob ang lahat ng papurit pagsamba, O God, sa inyong dakila at makapangyarihan mong pangalan. In the name of Jesus Christ our Lord. Amen. Yun, sige po, tayo po'y magbabasa ng salita ng Diyos sa Marcos chapter 1. Sabi dito, ito ang magandang balita tungkol kay Hesus Kristo, ang anak ng Diyos. Nagsimula ito nung matupad ang isinulat ni Propeta Isaias. Narito ang sugo ko na aking ipadadalang mauuna sa iyo. Ihahanda niya ang iyong daraanan. Ito ang pahayag ng isang taong sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran. At dumating nga sa ilang si Juan na nagbabautismo at nangangaral
sinabi niya sa mga tao, pagsisihan ninyo at talikuran ang inyong mga kasalanan at papautismo kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Halos lahat ng taga-Judea, taga-Jerusalem ay pumunta kay Juan. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y binautismuhan niya sa ilog Jordan. Sinabing balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at balat naman ng hayop ang kanyang sinturong. Ang kanya namang pagkain ay balang at kulot-ukyutan. Ito ang ipinapahayag niya sa mga tao. Ang darating na kasunod ko ay higit na makapangyarihan kaysa sa akin. Ni hindi ako karapat dapat yumukod at magkalasman lamang ng tali ng kanyang sandalyas. Binautismuhan ko kayo sa tubig, ngunit babautismuhan niya kayo sa Espiritu Santo. Nang panahong iyon, dumating si Jesus mula sa Nazareth sa Galilea at siya'y binautismuhan ni Juan sa ilog Jordan. Pagkaahon ni Jesus sa tubig, nakita niyang bumukas ang kalangitan at bumababa sa kanyang espiritu na tulad ng isang kalapati. Narinig niya ang isang tinig na mula sa langit at nagsasabing, ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan. Pagkatapos, sa kapangyarihan ng Espiritu, si Jesus ay pumunta sa ilang. Nanatili siya roon ng 40 araw at dooy tinukso siya ni Satanas. Doon ay may mababangis na hayop, ngunit si Jesus ay pinaglingkuran ng mga anghel. Nang binilanggo na si Juan, si Jesus ay nagpunta sa Galilea at ipinangaral doon ang magandang balitang mula sa Diyos. Sinabi niya, dumating na ang takdang panahon, malapit nang maghari ang Diyos, kaya magsisi na kayo, talikuran ang inyong mga kasalanan. Paniwalaan na ninyo ang magandang balita. Habang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang magkapatid na Simon at Andres na nanghuhuli ng isda sa pamamagitan ng lambat. Sila'y kapwa mga mangingisda. Sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at kayo gagawin kong mangingisda ng mga tao. Pagkasabi niya nito'y agad iniwan ng magkapatid ang kanilang mga lambat at sumunod sa kanya. Nagpatuloy siya sa paglalakad at sa di kalayuan ay nakita naman niya ang magkapatid na Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa kanilang bangka nag-aayos ng mga lambat. Tinawag din sila agad ni Jesus at sila'y sumunod din sa kanya. Iniwan nila sa bangka ang kanilang ama na kasama ang kanilang mga upahang manggagawa. Nagpunta sina Jesus sa Capernaum at nang sumunod na araw ng pamamahinga ay pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. Verse 22, namangha ang mga tao sapagkat nagtuturo siya ng may kapangyarihan, hindi tulad ng mga tagapagturo ng kautusan. Amen. Amen. Patuloy tayo sa verse 23. Bigla na lamang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan na masamang espiritu at sumigaw. Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus, na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita, ikaw ang banal na mula sa Diyos. Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, tumahimik ka, lumabas ka sa kanya. Pinapangisay ng masamang espiritu ang tao at sumisigaw na lumabas. Nang gilalas ang lahat, kaya't sila'y nagtanungan, ano ito, bagong aral? Nautusan niya pati ang masasamang espiritu at sinusunod naman siya. At mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Mula sa sinagoga, sila'y nagtuloy sa bahay ni na Simon at Andres, kasama nila sina Santiago at Juan. Nararating noon ang biyanan ni Simon Pedro, dahil sa matinding lagnat at ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan sa kamay at ibinangon. Noon di inibsan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga inaalihan ng demonyo. At nagkatipon ang buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang maraming may sakit
anuman ang kanilang karamdaman at nagpalayas siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito, sapagkat alam niya kung sino siya. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagtungo sa isang ilang na puok at nanalangin. Hinanap siya ni Simon at ang kanyang mga kasama. Nang siya'y matagpuan, sinabi nila, "Hinahanap po kayo ng lahat." Ngunit sinabi ni Jesus, "Kailangan pumunta rin naman tayo sa mga kalapit bayan upang makapangaral ako roon." Ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Kapernaum. At nilibot niya ang buong Galilea na mangaral sa mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. Pinagaling ni Jesus ang kitongin. May isang kitongin lumapit kay Jesus, nanikluhod at nagmakaawa. "Kung ibig po ninyo'y mapagagaling ninyo ako." Nabag si Jesus at hinipo siya sabay ang wika, "Ibig ko gumaling ka." Noon din nawala ang ketong at gumaling ang tao. Pinaalis siya agad ni Jesus. Matapos ang ganitong mahigpit na bilin, huwag mong sasabihin ito kanino man. Salip ay pasuri ka sa saserdote. Pagkatapos maghandog ka ayon sa iniutos ni Moises upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Last verse 45. Ngunit umalis siya at bagkus ipinamalita ang nangyari. Ano pat hindi na hayagang makapasok ng bayan si Jesus. Naroon na lamang siya sa labas sa mga ilang na puok at doon pinagsasadya ng mga tao buhat sa iba't ibang dako. Amen. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Amen. Kung tayo manalangin. Diyos amang banal na nasa langit, salamat po Panginoon sa pagkakataong muli na kami ay makapagbasa ng iyong banal na salita sa unang chapter ng Marcos Panginoon. Salamat Ama sa patuloy mong pag-iingat sa bawat sa amin, sa bawat isa at sa aming pamilya Panginoon. Dalangin ko Ama ang ang iglesia na ang aming grupo na ito na magpatuloy Panginoon, maging ang mga kasama namin na nakikinig sa pagbabasa ng iyong banal na salita. Pagpala po ang bawat isa ng kalakasan sa aming spiritual na at ang aming physical pangangatawan. Salamat po Panginoon sa kabutihan mo sa amin, sa kabila ng mga may kukulang kami ay patuloy mo kaming iniingatan sa aming mga trabaho, sa aming mga gawain, Panginoon. Salamat, Ama, sa pagmamahal mo na ibinigay mo ang bugtong anak upang kami ay mapagaling sa aming mga karamdaman at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Diyos, Ama, salamat din po na mayroon kaming mga kinabibilang mga iglesia na kung saan ay patuloy na nagpapalakas sa amin. Sa aming mga pastor, dinadalan ko po ang patuloy niyong pag-iingat sa kanila, pag-provide ng mga pangailangan nila sa bawat araw. Ganun din po Panginoon, tinataas namin si Pastor Alan sa kanyang pagsubok na nararanasan ngayon. Nawa ay maging kalakasan kanya Panginoon, ikaw ang magbigay sa kanya ng patuloy na paggaling sa kanyang karamdaman at maging Panginoon provision sa mga pangailangan medical. At salamat din po sa pag-aalaga ng kanyang may bahay sa kanya. Pagpalaan niyo po silang pamilya Panginoon, maging ang mag-iglesia na Israel Panginoon. Salamat Ama sa araw-araw na pag-iingat mo at lahat po ng papuri at pagsamba ay aming ibinabalik sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.